Masayang araw po mga ka-PL. Sinupalpal po ng dalawang mambabatas, si Bangag at si Asong Bangag din na si Auntie Claire, mga kababayan, yung mga sinabi ho nila na okay pa naman po ang supply ng langis sa ating bansa. Wala pang krisis. Wag kayong mag-alala, putang ina. Wag daw mag-alala, mga kababayan. 100 na mahigit ang kada litro. Di ba? Hindi mag-aalala. Yung mga jeepney driver, yung mga single motor na yan, mga taxi driver, lahat ng mga pampasahero, umaangal na sa presyo ng gasolina. Yung dating kinikita nila 1,000, ngayon 300 na lang. Kayo, hindi nyo nararamdaman ang krisis kasi mga mapepera kayo, mga putang ina nyo. Kawatan kasi kayo eh. Magnanakaw daw kayo. Sabi ng 18 ex-marines ni Saldico, ni Gutesa, yan. Hindi nyo talaga mararamdaman, marami kayong pera. Kaming mga pobre, mga putang ina nyo. Ngayon, magmurahan tayo, mga putang ina nyo, tapos na ang Ramadan. Mga yawa mo. Ramdam namin. Kami, pobre kami, wala kaming pera, kayo hindi nyo mararamdaman yan. Visit to mga ito. Mag-amo nga kayo. Parehas bangag. O ito po, panoorin po natin ang video nitong dalawang mambabatas, mga kababayan. Sana yung ibang mga mambabatas dyan, magsalita ho kayo. Utang ina naman eh. Kami-kami na lang ng kami ang nagsasalita eh. Magsalita din kayo, gumawa din kayo ng video katulad ito. O lalo na sa mga mambabatas dyan na Maka-Duterte, kagaya namin. Magsalita kayo. Hindi na biro itong nangyayari sa bansa natin. Hindi po madali ang mawalan ng gasolina. Mabuti pang bumalik na lang ang COVID-19. At least yun, may gasolina, nakakagalaw ang ekonomiya. Ito, pag nawalan tayo ng gasolina, stop lahat. Ito na po yung video. Pasensya na po. Napasarap na naman si PL ng kwento. Ito na. Ngayong sumipa na ng 120 pesos per litro, yung diesel at iba pang mga produktong petrolyo, malinaw na nasa krisis ho ang ating bansa. Kaya abnormal lang yung mga magsasabi na normal yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Dapat ang gobyerno ay nasa crisis at emergency mode na. Ang kailangan ng ating mga kababayan, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, kapanatagan na sa gitna ng krisis na hinaharap natin, nakikita ang gobyerno na ginagawa ang lahat ng pupwedeng gawin para mapawi o maibsan man lang yung hirap na dinaranas ng ating mga kababayan. Kaya kay Yusek Claire Castro, Yusek, saan ho ba kayo nakatira? Sa Garapon? Kayo lang ho ang naniniwala dyan sa sinasabi nyo. Mr. President, gumising na po kayo. Lumabas po kayo dyan sa mundo ninyo at makita ninyo na talagang hirap na ang ating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Nasa krisis na po tayo. Nasa krisis na po tayo. Hindi na po normal ang sitwasyon. And what we have to do right now is do the preparation just like during COVID when there was uncertainty. Hindi po natin alam hanggang kailan at hanggang saan ang patutunguhan ng nangyayaring krisis na ito. Kaya dapat ganun din ang preparasyon na ginagawa ng ating gobyerno at mga ahensya. Our response must go beyond short-term relief. Ang ating makabayan ay nakatingin at umaasa sa atin. Ipakita po natin na may malinaw, mabilis at konkretong aksyon tayo para sa kanila. Situation, again, is not normal.
We are in crisis already. Creation of task force or crisis committee should have been done right when the conflict started. Nonetheless, the formation of the committee now is still very much welcome. There should have been a sense of urgency at the onset of the Middle East crisis. Alam naman natin na tatamaan tayo ng negatibong epekto lalo na sa presyo ng gasolina. Hanggang kailan pa magtitiis ang taong bayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Nasa Pangulo na ang bola. May kapangyarihan na siyang isuspend o bawasan ang excise taxes sa langis. Umaaray na ang publiko sa taas ng presyo ng petrolyo, lalo na ang mga manggagawa at jeepney drivers. Bumuo na ng isang interagency task force ASAP para tiyakin na mabilis, maayos at tuloy-tuloy ang pagkilos ng gobyerno. Panahon na para gumalaw dahil sa gitna ng krisis, hindi pwede maghintay ang taong bayan. Bawat araw na delay, dagdag pasanin sa mamamayan. Imbes na puro false hope, ilahad ang totoo kung ano talaga ang konkretong plano natin. Parehas po ang sinasabi ng dalawa, mga kababayan. Nasa krisis na tayo. O ngayon, pinirmahan na ni Tito Soto, mga kababayan, at ni Boji D. Ang ginawa nilang resolusyon, mga kababayan, para hilingin, o pagbibigay ng kapangyarihan pala, pasensya na, pagbibigay ng kapangyarihan sa presidente na magmando na tanggalin muna pansamantala ang excise tax, mga kababayan, sa langis. Ang tanong, kung kaya bang gawin yan ni Junior, mga kababayan? Eh, yung mga may-ari ng mga naglalakihang mga oligarchs ho, mga kababayan kaya niya kayang manduhan yan. Siya naman po ang minamanduhan ng mga yan. Di ba? Parang siya ang minamanduhan Kaya nga nagbigay na lang siya ng 1/8 solution na 5,000 sa mga tsuper para hindi masyadong apektado. Pero ang totoo, pinambayad lang ng utang ng mga tsuper yun kasi matagal lang hirap ang mga Pilipino. Di ba? Ano sabi ng isang US-based diplomat, mga kababayan? Kahit siya nasabi niya na running out na po ang fuel ng Pilipinas, hindi lamang po ng bansang Bangladesh at ng Vietnam. Ito mismong sabi niya, Vietnam, Bangladesh, and the Philippines will run out of oil in 3 weeks. US-based diplomat says, ayon po di umano daw, mga kababayan, sa politiko. 3 weeks na lamang daw po tatagal ang ating oil, langis, crudo, gasolina, mga kababayan. Nako. Tugman-tugma din po sa sinabi ng ng DOE, mga kababayan. Ito naman po ang sinabi nila. Una, parang wag kabahan ng mga Pilipino, mayroon silang palaman. Ang palaman po nasa ibabaw. Ito sabi niya, steady pa naman yung supply natin. Yan lang laging sinasabi nila. Steady. Di sana steady din ang presyo ng gasolina. Bakit napakataas na kung steady ang supply natin? Utangin na, wag nyo nga kami niloloko. Utangin na talaga tong mga ito. Tiniyak, mga kababayan, tiyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na ginagawa na ng ahensya ang lahat para panatilihing sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng epekto ng gulo sa Middle East. Pag sinabing panatilihin, mga kababayan, hindi magsisiro. Hindi katulad ng sinabi nitong US-based diplomat na 3 weeks wala na, running out na yung gasolina o langis ng Pilipinas. Pero sa kanila panatilihin. Sige, pag yan hindi nyo nagawa,
Mag-resign na kayo sa posisyon ninyo. Wala kayo. Pare-parehas kayo. Ayon kay Garin, mayroon pang 45 days o araw na supply ng langis sa bansa. Mantakin nyo yan. 45 araw na lamang po, mga kababayan. 45 days na lamang po na meron tayong supply ng langis. Kinabukasan, pag 45 days, wala na. Tugma! Kasi sinabi nitong isang US-based diplomat, mga kababayan, ewan ko lang kung meron ng nakitang bansa ang presidente natin na mapagkukunan niya ng langis, mga kababayan. Mukhang wala pa. Kasi kung meron na, ipagyayabang kaagad nila yan. Mayayabang yung mga yan eh. O meron na tayong mapapagkunan ng langis. Nag-commit na sa atin ang bansang Agartha. Agartha. Sino po nakakaalam sa lugar na yan, sa bansa na yan, yung Agartha? Sino po nakakaalam? Paki-comment nyo dyan, mga kababayan. Di ba? Kaso wala pa po silang sinasabing ganyan. So, ibig sabihin, wala pa, mga kababayan. Wala pa. Wala pang bansa tayong malalapitan, mapagbibilhan ng langis. Kaya, ang ginawa ni Junior, mga kababayan, hindi niya na kayang mag-isip, mag-isa. Hirap na siya. Hindi niya na kaya, nahihirapan na siguro siya . Di nagtayo siya ng isang komisyon, mga kababayan. Ayan, nasabi, Marcos orders creation of crisis committee. Ayan po yung indikasyon ng mga kababayan na nasa krisis na po tayo. Katulad ng video pinanood po natin kanina na sinabi ng dalawang mambabatas. Nasa krisis na po tayo. Naisip niya na Gagawa na tayo ng isang komite. Task Force Anti-Crisis. Parang ganun ba, mga kababayan? Gawa na tayo isang komite na magiging katulong ng gobyerno sa paglutas sa krisis. Di ba? Nagtayo na sila, bumuo na sila kasi ramdam na po nila mismo ang krisis. Pero sinasabi lang po nila na wala pa tayo sa krisis. Tulad nga ng sinabi ni Kay Eli, yung kaninang video pinanood po natin, abnormal lang ang nagsasabing wala pa tayo sa krisis o nasa normal pa rin tayo. Buti nga sa kanya, abnormal ang nagsasabing normal pa tayo para sa akin, mga kababayan, baliw. Baliw po ang nagsasabing nasa normal pa po tayo. Di ba? Hindi niya ba nakikita? Ang taas na ng gasolina. Hindi niya ba nakikita ang ingay ng ating mga kababayan dito sa langis? Posibleng hindi, mga kababayan. Kaya lang, dahil nga mayayabang sila, sabihin nilang okay pa kahit wala na. Mismong DOE na ang may sabi, Mismong DOE na. Hanggang 45 days na lang ang gasolina natin. Papaano na? Lagot na. Kung ako kay Marcos, mga kababayan, ito sa akin lang naman to, Bahala siya kung depende niya man kung anong gusto niyang gawin niya sa buhay niya, mga kababayan. Kung ako kay Marcos, pasa ko na lang kay Inday yung problema. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Ayoko na. Bakit ko pahirapan yung sarili ko? Hindi man ako marunong magpresidente. Ayoko na. Resign na ako. Ganun. Inday, bahala ka na dyan.
Oh, malay mo, baka magdilang anghel tayo, mga kababayan. Di po ba? Malay mo, baka magdilang anghel tayo. Hindi, ayos. Darating yan eh. Sirap. Ito ulitin ko to mga kababayan ha. Itong problema po sa langis, masasabi ko mas mahirap po ito kontra noong nagkaroon po tayo ng pandemya gawa ng COVID na yan. Nung COVID, kahit papaano nakakalabas pa naman po tayo. Kahit paano umuusad pa ang ekonomiya paunti-unti. Kasi nakakapagtrabaho pa yung ating mga kababayan. Pili nga lang. Meron pang mga mall na gumagana, pasyalan ng mga tao, pamilihan. Kasi wala ang problema sa langis. Lahat nakakagalaw. Mga mangingisda, nakakapaghatid na kanilang isda. Yung mga lahat ng kalakalan gumagana kasi merong supply ng langis. Yun nga lang, limitado lang ang tao makakalabas. Kung sino lang yung merong QR code, yung madali ka makalabas. At saka vaccination card. Yun lang naman ang requirements nun. Nakakapagtrabaho pa naman tayo nun. Yung iba nga lang wala talaga. Kahit paano, nakakagalaw. Pero kapag nag-zero po ang langis na natin, mga kababayan sa Pilipinas, hindi naman po tayo pwedeng humingi ng gasolina, magpapackage tayo ng gasolina sa ating mga kamag-anak sa abroad. Hindi naman, di ba? Pwede lang sabihan ko lahat, kayong mga subscriber ko dyan sa abroad na kahit tig-1 litro lang, papackage nyo naman sa akin. Meron akong 200,088 subscriber dito sa YouTube. Aba, ganun karaming OFW na pwedeng magpadala. Kalahati na lang. Kalahati na lang. 144,000 liter. Magpapadala sa akin mula sa abroad dahil sa mga subscriber ko. Aba, di ako problema sa gasolina. Kung pwede lang. Kaso hindi Ngayon, pag nag-zero ho ang gasolina natin mga kababayan, stop po lahat. Paliparan, siguro yung mga aeroplano, nakakabili yan sa mga, ewan ko kung saan sila bibili. Isa lang ang nagsusupply sa atin, mga kababayan Paliparan, transportasyon sa lupa, transportasyon sa himpapawid, sa karagatan, kahit tayo mga naghahanap buhay, mga tsuper, yan, kababayan nating tsuper, tigil lahat yan. Ngayon lang mga kababayan meron na di umanong 343 ba yun? Parang gano'n. 343 na di umanong mga gasoline station ang nagsipagsara na di umano, mga kababayan. Yan, nako, Diyos po, kadami na. Sunod yan, mababawasan na po ang mga transportasyon gaya ng jeepney, taxi at kung ano-ano pa. Kasi aangal na rin sila mismo sa taas ng gasolina. Yung traffic, masusolusyonan na yan. Wala nang traffic. Katulad ng COVID, hindi traffic dyan sa EDSA. Ganyan na mangyayari. Magtitipid tayong lahat Yung iba ka, nagsisimula ng bumili ng bisikleta. Di kuryente na tawag dyan, yung scooter. Buti na lang, meron na ako dyan. Kung kahit pa paano, magagamit ko papuntang palengke, bili-bili ulam. Di ba, mga kababayan? Wala nang gasolina, zero na nga, halimbawa. Hindi tayo nananakot dito, Klaruhin ko, hindi tayo nananakot. Posible hong mangyari yan, bumalik tayo sa kalabaw at kabayo. Di okay? Wala nang polusyon. Pag nagtuloy-tuloy pa ang digmaan dyan sa gitnang silangan, mga kababayan. Ito nga, isa sa balita, mga kababayan. Ito, basahin ko lang, Fuel crisis
threat rises risk of flight disruption in Philippines. Di ba? Maging ang mga paliparan po, magkakaroon ng disruptions, mga kababayan. Planes fly and in and out of Ninoy Aquino International Airport on Monday, 23 March, President Ferdinand Marcos Jr. in a one-on-one interview with Bloomberg, mga kababayan, warned that grounding flights in the Philippines is a distinct possibility due to potential jet fuel shortage, mga kababayan, linked to the ongoing conflict in the Middle East, mga kababayan. Kita nyo na, mismong si Marcos na ang nagbabala na maaaring maapektuhan po, mga kababayan, ang mga flights ng mga eroplano, syempre. Kasama na dyan mga chopper, mga kababayan. Paano na? Tapos okay lang, normal pa rin. Baliw nga ang nagsasabing normal pa rin tayo ngayon, mga kababayan. Mismo si Marcos na may sabi. Yung mag-amo na yan, baka sila ang baliw. Ayos na yan, naintindihan na natin yan. Siyempre, dahil yan sa nangyaring kaguluhan, mga kababayan, sa gitnang silangan. Sasabihin, hindi naman kasalanan ng presidente yan. Siyempre, yan na po ang palusot ng mga tawag nito, ng mga loyalista nga. Yan ang palusot. Hindi, anong kasalanan ni presidente dyan? Wala naman. Pang daigdigang problema yan. Ito, kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, matagal ko na po nakikita ito kay Senator Robin Padilla. Itong mga post na ito. Nagkataon po, mga kababayan, na ibinalik po ni Senator Robin Padilla yung kanyang mga post tungkol dyan. Alam nga ng isang senador. Presidente pa kaya? At tulad ng sinabi po ni Inday Sara, mga kababayan, na matagal na nila di umano itong alam. 2020 pa lang, sinabi na ito ng dating Pangulong Duterte. 2022, umupo si Marcos at si Inday Sara. Alam na nga nila ito Sabi ni Inday Pero, hindi nila ginawan kaagad ng solusyon. Wala silang ginawa. Ngayon na sila nagkukumahog, mga kababayan. Tulad ng sinabi ko po kanina, na matagal nang sinasabi ito ni Robin Padilla, ito po, basahin ko, mga kababayan. Buwan pa lang ng Hunyo 2025, 2025, mga kababayan, Ito po ang ilan sa resibo ng aking pangangalampag sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga media, pero para tayo po ay bigyan ng kanilang panahon at pansin. Naghain pa po ako ng mga resolusyon at nagsagawa pa ng pagdinig patungkol sa ating pagkahanda sa paparating na krisis. Maaaring ito po ang tinutukoy ni Senator Robin Padilla. Itong krisis sa langis. Sa kasamaang palad ay wala pong naging epekto lahat ito. Ngayon, nandito na ang suliranin at krisis ngayon. Tayo nagkakagulo at nagsasabi, don't panic, my goodness, sa sobrang mga tatalino ninyo at taas ng pinag-aralan nyo lahat, pero nakalimutan nyo makinig sa batang kalsada. Ayan. Kaya ito tayo ngayon. Puro kayo data and shit, pero bulag kayo sa ground. Ito ang isa sa mga naging post ni Senator Robin Padilla. Yan June 16, 2025 pa lang, mga kababayan. Kamusta po ang ating food security? Malinaw pa na po ang kampihan ng mga bansa
sa kaganapan sa Middle East. Yan na. Di ba? O, isa pa lang yan. Mga kababayan, pangalawa. June 16, diba? Sa isang araw, dalawa, June 16, 2025 pa rin po, mga kababayan. As of 2023, 2.2 million OFW ang nasa Middle East. Wala tayong alam dyan. Wala tayong idea dyan, mga kababayan. Tayong mga nasa baba. Itong mga panahon na ito, impeachment ang maingay rito, mga kababayan eh. Pero hindi, aminin ho natin, hindi natin ito masyadong napansin. Ako napansin ko to, pero may takot po ako. Sabi ko lang, teka, parang iba tong tunog ni Robin. Parang alam niyang magkakagulo. Parang ganun, pero hindi ko rin po kinontent. Ngayon natin na-realize, tama nga, si Robin Padilla, magaling talaga tong mama na ito eh. Dapat to wag mawala sa Senado. Ginagarantiyahan ng konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan ng mga tao sa impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa publiko. Ang karapatang ito ay nakasaad sa Artikulo 3, Section 7. Yan po ang pangatlo, mga kababayan, na sinabi ni Robin Padilla. Ito naman po ang pang-apat. Ito na, nagsisimula na po. Aba, sa isang araw pala ito. Sabay-sabay niya pala ito. Okay, pang ilan na ba? Pang-apat yan, di ba? 1, 2, 3, 4. 4, mga kababayan, ito na. Nabanggit niya na po sa mismong araw niyan. June 16, 2025 pa rin po. Itong tungkol sa langis. Langis. Malaking issue ito sa bilihin. May plano na ba tayo sa nangyayari at mangyayari pa? Ayan. Alam nga ni Senador Robin Padilla na magkakaroon tayo ng problema sa langis pagdating ng araw. Presidente pa kaya? Bobo talaga to si no? Bangag, mga kababayan, inaaway pa yung China, no? Sayang. Same day pa rin. Evacuation plan para sa mga Pinoy sa Middle East. Oras na para pag-usapan. Wala rin. Kahit yung mga kababayan natin Pilipino, nasa abroad, nasa mga OFW, yan. Sila mismo nagsasabing wala sila sa bomb shelter. Same day pa rin po. Sunod-sunod. Grabe si Robin ng mga araw na yan, ha? Ang krisis sa langis sa pamamagitan ng biglaan na pagtaas ng presyo ng langis o pagbaba ng supply ay maaaring malubhang maka-aapekto sa isang ekonomiya na posibleng humantong sa recession, inflation at kawalang tatag, mga kababayan. Di ba? Galing ni Robin Padilla na sabi niya pala ito. Meron bang ibang senador na nagsabi ng tungkol dyan, mga kababayan? Wala. Si Robin Padilla lang. At ngayon, meron din siyang mga post about dyan sa langis na yan, mga kababayan. Maliban po sa dalawang video pinanood po natin kanina, Robin Padilla, yung dalawang video na yon, tsaka si Toby Chanko, nagsalita na rin. Ewan ko lang, iba pang mga mambabatas dyan. Sana magsalita din kayo. Video man, o ganyan, magsalita na ho kayo. Isang simpleng post, okay na yan. Importante, manawagan kayo sa sa presidente mismo. Bilis-bilisan. Sana bago maubos sa 45 days ang ating langis, naka-order na tayo. Mga kababayan, wala pa po tayong nakikitang bansa na pwedeng pagbilhan ng langis. Wala pa nakikita si Bongbong Marcos. Wala pa siya, ewan ko lang kung may nakausap na. Baka may nakausap na pero baka tinanggihan din. Wala pa. Maghahanap pa tayo. Paano po maubos ang oras natin, maubos ang araw natin? 45 days na lang po nalalabi.
Makakabili pa kaya tayo? Oo. Makakabili pa kaya tayo? Maaari tayo makabili. Pero, papaano na po tayo? Yan. Di ba? Aba, bilis-bilisan. 45 days na lang. Lagot ka, Junior. Pag hindi mo na kaya, taas kamay ka lang. Pass the paper na. Finish or not finish, pass your paper. Ganun na, gawin mo, Junior. Si Inday Sara naman problema, hayaan mo na siya. Ha? Ibigay mo na kay Inday Sara yung problema mo. Huwag mo na pasakitin yung ulo mo. Diyos, hindi ka naman sanay sa problema eh. Hindi ka sanay sa ganitong sitwasyon. Kasi yung mayaman ka eh. Lumakis ka sa mayaman na pamilya, buhay, o anong alam mo sa pagiging mahirap? Wala. Magdesisyon para sa bansa. Mas lalo na kung hindi mo na kaya, sir, pwede mo namang ipasa. Kung ako sa'yo, yan ang gagawin ko. Okay. Agad dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.